Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. Statement of Senator Jinggoy Estrada on the filing of cases before the Sandigan Bayan. We will exhaust all legal remedies. Sa kasalukuyan, inihahanda ng aking mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso, gayon din ang mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Kabilang dito ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office letter na nagsasaad na walang anumang record na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Isa itong mahalagang ebidensya na tahasang pinapabulaanan ang lahat na aligasyon laban sa akin, subalit sadyang isinantabi. Bukod dito, hindi ako nabigyan ng pagkakataong makita at mapag-aralan ng maayos ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman upang makapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ganitong labis at hindi makatuwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa aking right to due process. Kapansin-pansin din na mula nung magpalit ng liderato sa Senado, naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc. Barely a week after the DOJ issued its resolution in my case, agad nagsampa ng kaso ang ombudsman nang hindi nagsagawa ng sarili nitong masusi at independent fact-finding investigation. Sa ilalim ng umiiral na proseso, mahalagang bahagi ang fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng ombudsman na magkakaroon ng independent review and resolution on the merits of the case. Batay sa mga pangyayari, malinaw na kailangang suriin kung naisakatuparan nga ang pahayag na ito. As I have said before, if this is the price that I have to pay for standing by my principles and for what I believe in, then so be it. Ipagpapatuloy ko ang paghanap ng katotohanan at ang pagtatanggol sa aking pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Okay. Ang alam ko, ang Office of the Ombudsman ay parang prosecutor kung sa pangkaraniwang mga kaso, ang mga magsampa ng complaint laban sa isang tao, dadaan sa prosecutor. So ang prosecutor, bibigyan ng pagkakataon yung inireklamo na mag-submit ng counter affidavit, counter evidence. Pag nakasubmit na itong nasasakdal ng counter affidavit niya, yung narinig na ba siya? Saka ngayon magdesisyon ang prosecutor kung mayroon bang basihan na magsampa ng kaso sa korte. Yun ang pagkakaalam ko. Very basic yan. So, dito sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, agree ako na right after na nagkaroon ng kudita sa Senado,
ang DOJ nagsampa kaagad ng reklamo sa ombudsman. So ang aking expectation, due process nga, ang ombudsman magsagawa ng fact-finding investigation. Bigyan din ng pagkakataon ang nasasakdal si Jinggoy na mag-submit ng kanyang panig. Lumalabas dito sa pahayag ni Senator Jinggoy, nawalan na siya ng right to defend himself. Ura-urada, sampa kaagad ng kaso sa ombudsman. So, aasa na lang si Senator Jinggoy ng katarungan sa Sandigan Bayan pala. So, believe ako dito kay Senator Jinggoy yung payag niya na if this is the price I had to pay for standing for my principles, then so be it. Lalo akong lalaban para sa katotohanan. Nako. Kung ang pakay nila is unti-unti nilang tibagin ang Brave 13, ito opinion ko lang, nagkakamali sila. Lalo ngayon, maghihigpit ang samahan ng Brave 13. Kasi Jinggoy, Marcoleta, susunod na. Escudero, Villanueva, pinagkakaisahan na. Anong gagawin nitong mga sinasampan ng kaso? Lalo silang maghugpong para lumaban. Kaya tingin ko, immovable, unconquerable o wala nang kakalas sa Brave 13. Lalo na si Senator Marcoleta, sabi niya, kung wala nang ibang magsalita, ako magsasalita, hindi ako patatakot sa inyo. Lalaban at lalaban ako. Kaya laban lang. Brave 13 senators. Laban po, Senator Jinggoy. Nasa likod nyo ang mas nakakarami sa taong bayan. Huwag kayong patatakot. Kung ano ang prinsipyo ninyo, kung ano ang pinapaliwalaan ninyo ng katotohanan, manindigan lang kayo at ang taong bayan, ang Diyos, ang susuporta sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya sa pamabusin. Ikaw na net. Una ni siya ang nataga-anugero. O bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan namang gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di kuha gid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor o salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Kaya daghang salamat. Yanda. At pasalamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan og sin para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo ha. O kiran bisan pag ulan di ko agid nako ako sin kay
excited kay mi Oo. na kaming tanan na tagan diri sa Sitio Gayton. Oo. Salamat kayo. Salamat kayo sir. Salamat. Daghang salamat. Oo.